Ito nga, no, binalita na nga dyan sa DILG, no, na bawal na, no, ipagbabawal na nila, ibaban na nila yung pag-iinom ng alak dyan sa mga kalye. So, okay naman yun, okay naman yung ganong implementation, no, kasi masyado na rin talagang dumadami yung inuman sa labas, saka maraming naapektuhan ng sexual abuse, eh. So dapat nga matagal nang ginawa yan, no, hindi na pinaabot sa gantong panahon, no, kasi kung iisipin mo, no, napaka na talaga ng mga tao ngayon, panay alak, kasi yan na lang yung talagang nagbibigay ng enjoyment sa mga tao, eh. Bukod sa wifi, sa pagkain, sa alak. So, syempre, masarap na nga naman talaga makipag-inuman sa labas kasi kasama mo yung mga tropa mo, nakikita mo yung mga dumadaan. Yun, pagbabawal na yung mga paglalatag ng lamesa, ng upuan sa labas ng sa kalye, kasi na yan, eh. Siyempre, bukod sa obstruction yan, diyan na nagsisimula yung tambay hanggang sa mag-inuman, no. Pero alam naman natin yung mga Pinoy, matitigas ang ulo, siyempre, mga pasaway, kaya hindi nila masyado susundin yan hanggat hindi sila nahuhuli, no. Siyempre, pag nahuli ka dyan, warning ka muna, eh. Pero ewan natin kung ano yung gagawin sa kanila, no, kung ikukulong ba agad o pagsasabihan lang. Pero tingin ko madadaan pa sa sa usap-usap. Pero kung sakaling madalas ka na talagang nahuhuli ng pulis dahil sa pag-iinom sa labas, ibang usapan na yun, no. Dapat nga pagbawal din yung yung mangingay, eh. Ayun nga, pinagbawal nga yung video, okay, pero dapat pagbawal din yung mga pagdadrums, yung mga nagdadrum sa residential area. Kasi nakaka-istorbo din yan sa mga taong natutulog. Hindi lang naman sa gabi natutulog ang tao, may mga natutulog din sa tanghali, no. Kaya siguro dapat ipagbawal din yung mga video kayo sa tanghali, sa yung mga pagdadrums. Kasi may mga nagdadrums talaga na parang nagpa-practice lang. Wala silang lugar para mag-practice. So medyo naaawa yung ibang tao. Pero napapadalas minsan araw-araw. Isipin mo, no, kung nag-iingay sa labas nyo yung drums, yung parang ginagamit para sa parade, no. Medyo nakakaasar na yan, no. At hindi ko nga talaga alam kung bakit hindi magawa ng mga barangay captain na medyo wag naman araw-araw. Sawayin nila, di ba? Sabihan nila na wag araw-araw, kasi pag ng residente ang sumaway dyan, pwedeng sumuway. Pwedeng pwedeng magkaroon ng away, di ba? Magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, eh. Kaya dapat ang sumuway sa kanila naka-uniform ng barangay o kasi kapitan talaga. Kasi kung ako sumaway diyan, medyo mag-iiba talaga ihip ng hangin, eh. So yun, no, yun nga, pinagbabawal nga yung pag-iinom sa kalye. At hindi natin alam, no, kung paano pa talaga masyado ng para na tong martial law, no. Kung iisipin mo, no, daming bawal pero hindi magawa nila na mahuli yung mga corrupt na officials, diba? Laging kawawa yung mga maliliit na tao, madali lang hulihin, madali lang pagsabihan. Magnakaw nga lang ng chichir, pwede ka nang makulong. Pero yung mga nagnanakaw ng malalaking halaga, parang parang wala lang sa kanila, no? Tapos di pa nahuhuli, lalagyan lang sila, wala na, hindi na i-investigahan. Kaya unfair talaga yung buhay, no? Napaka-unfair, lalo na dito sa Pilipinas. Kawawa yung mga mahihirap, napakakawawa talaga. Kung sakali lang talaga na magbago yung gobyerno natin, no? Sana
sabi nga ni Sara Duterte, no, hindi siya yung Pilipinas hindi to maano eh. Sa pagkakaintindi ko lang, hindi kaya ng isang term na baguhin yung Pilipinas. Siguro mga 2 o 3 term siguro yan, no, para mabago. So kailangan nating straight 3 straight terms na ang mamumuno dyan medyo nasa side ni Duterte. Kung gusto natin yung kung ano yung matamasa natin sa panahon ni Rodrigo Duterte, iboto natin si Sara kung gusto natin ng gano'n, no? Pero kung gusto nyo talaga na puro corruption, hindi na iimbestigahan, tapos kung sino-sino na lang yung lumalabas dyan na parang bida-bida na akala mo sila yung sa kanila yung pera, namimigay sila, pero sa atin din naman talaga yun, di ba? Yung iba naman, talagang lumakas yung loob naging maangas no? Lalaki ng ulo, hindi mabangga-bangga, hindi magiba-giba kasi nasa poder sila ng gobyerno pero dadating din naman talaga yung araw na bilog kasi yung mundo, guys bilog ang mundo at hindi natin alam kung sino yung nasa ibabaw sa next term. So talagang kailangan na talagang mag-ingat, no, yung mga nagyayabang-yabang ngayon dito sa gobyerno na to kasi baka next 2028 election si Sara na yung mamumuno at iisa-isahin niya yung mga talagang kumawawa sa kanila, no, sa pamilya niya at ibabalik niya kung ano yung ginawa, yung proyekto ni President Duterte at sana ganun nila mangyari kaysa magstay tayo dito sa gobyerno ni BBM. Kung sino man yung gagawin niyang manok, no, sa presidential election, wag natin iboto kasi malamang puppet na lang talaga yun ni BBM kasi imagine mo tutulungan niya manalo yung kinonvince lang nila. Maganda talaga yung talagang gusto maging presidente, no. Hindi naman ako DDS, di ako Pinglawan, di ako BBM. Ang gusto ko lang talaga dito magbago yung Pilipinas natin, magbago yung pamumuno kasi medyo iba na talaga Kita mo yung problema natin sa gas, no. Hindi masolusyonan na maayos. Namimigay lang ng pera pero hanggang kailan naabutin yun, no? Kung hindi matatapos yung war sa Iran, sa Amerika parang mukhang matagal pa kasi ito So nasa crisis na tayo, hindi lang talaga ina-announce Pero siguro dapat i-announce na yan at magkaroon na ng magandang programa para maayos tong paghihirap ng mga tao. Kasi sobrang dami po, guys, ng mga walang trabaho ngayon, no? Tapos ang mahal ng bilihin, ang mahal ng gas. Isipin mo, isa ka lang tricycle driver, wala ka pang nauwi sa pamilya mo. Isa kang jeepney driver, na parang ayaw mo na lang pumasada kasi parang mas lugi ka pa. Kasi yung time mo, di ba? So, yun, no? Medyo lang siya. Medyo nakakaano lang talaga sa panahon ngayon, no? Hindi ko na-expect na mangyayari itong mga ganito, no? Siguro sana matapos na yung gera sa Strait of Hormuz, makadaan na yung mga gas natin. Ang pinagtataka ko dito, no, pwede na daw tayo dumaan sa Strait of Hormuz pero hindi pa rin bumababa yung presyo ng gas, no? Medyo may something fishy na talaga na nangyayari kaya dapat talaga maayos na to Sana mabalik na yung presyo para at least hindi lang kasi yung mga mayayaman ngayon hindi nila ramdam yung pagtaas ng gas kasi mayayaman sila pero yung mga mahihirap doon ka na nga lang lumalaban sa buhay, no? Yung pagdadrive, pagbebenta ng kung ano-ano, mabiyahe ka pa ng malayo para magbenta, mababawasan pa, di ba? Mapupunta pa sa gas. Kaya
Sana matapos na. Yun lang naman para sa akin.